Have you ever prayed for something and it seems like nothing is happening? Lord, ilang taon na itong prayer ko nito pero parang walang nangyayari. Kung minsan we started to think, Lord, naririnig mo ba ako? Luke 11 verse 9 to 10 says, "Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks shall receive, everyone who seeks shall find, and everyone who knocks the door will be opened to him." Dapat nating makita na sinasabi ng verse na huwag kang tumigil sa pakikipag-usap sa panalangin sa Panginoon. Do not stop praying. God is inviting you to come to Him and converse with Him. Sinabi niya, ask, humingi ka. Paano ko bibigyan kung di ka naman humihingi? Paano mo makikita kung di ka naghahanap? Paano ko pagbubuksa kung di ka naman kumakatok? Yung unang word na ginamit dito is ask. Ibig sabihin, humingi ka sa iyong tatay bilang ikaw isang anak. Yung pangalawa is seek. Ano yung hahanapin ko, Pastor? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. May mga bagay na kailangan mong paghirapan din. Kailangan mong kumilos. Hindi lang basta humihingi ka para ibigay sa iyo ng Panginoon ito. Yung pangatlo is knock. It's a symbol of persistence and humility. Huwag kang tumigil sa pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi gusto niya yan. But here's the truth. Lahat ng panalangin natin, merong sagot ang Panginoon. Pero hindi lahat ay ayon sa gusto natin. Because God is a loving Father, and a loving Father does not say yes to everything that His child is asking. Kung tunay mong mahal ang iyong anak, alam mo na hindi lahat ng hinihingi niya ay tama at mabuti. At ibibigay mo sa kanya kung ano yung bagay na dapat para sa kanya at yung bagay na makakabuti para sa buhay niya. And sometimes God is teaching us the way. Katulad ng ginawa niya kay Abraham, kay David at kay Hannah, dahil piniprepare niya pa tayo, hinahanda niya pa tayo para sa bagay na yon na hinihingi natin mula sa Kanya. Humihingi ka ng negosyo sa Diyos pero wala ka namang plano. Humihingi ka ng bahay sa Panginoon pero di ka marunong maglinis ng kwarto mo. Paano kanya bibigyan niya? Kailangan mong makita na minsan, hindi agad ito'y binibigay ng iyong tatay dahil inihahanda ka niya. And God always gives what is good for us. In Matthew chapter 7, verse 9 to 11, tinanong ni Jesus, pag nanghingi ba yung anak mo sa'yo ng tinapay, bibigyan mo ng bato? Kapag nanghingi ba siya ng isda, bibigyan mo ng ahas? Tapos sabi niya, if you then being evil, know how to give good gifts to your children, how much more is your Father in heaven? Paano po yung ama mo sa langit? Hindi ba mas maganda ang hangarin at regalo niya para sa kanyang mga anak? God's answer is not always what we want, but what we need. Tandaan mo, the main point of prayer is not to get the things that we want and the things that we desire, but to connect to our Father.